Hi guys, good morning. Andito kami sa planta. Ayan si na Tayman. Nagpasama ako sa bunso kong kapatid. Tinawag ako ni auntie. Tinanong niya ako kung ano daw ginagawa ko dito. Sabi ko nag-video ako. So yun guys, magsimula na tayo sa magkwento. Simula nung nasa bahay pa kami, simula nang nakaalis. Pero hindi ko lahat-lahatin ikwento ha, kasi baka mahaba masyado. Ayan, ganun. So, una nating ikwento yung nakauwi yung biyanan kong babae sa bahay. Pinakauwi yung biyanan kong babae sa bahay. Naging okay naman ang lahat. Close na kami ng biyanan kong babae, pero hindi yung 100% na close talaga kami. Pero nag-uusap na kami. Yung ganun, kunwari sila nagluluto sila ng separate. Pagkatapos sila magluto, tumatambay sa bahay namin yung biyanan kong babae. So hinahayaan ko na lamang. Basta ang importante doon is nakabukod na sila magluto sa sarili nila ba, yung ganun. Kaya na nila magluto sa sarili nila, yung ganun ba. Bago nangyari yon, nag-usap sila ng asawa, kinausap sila ng asawa ko na magbukod, 'di ba? Pero parang hindi sila kumilos. Pero naintindihan ko that time, kasi the time is anihan ng palay yun. So nagantay lang talaga ako na sila mismo yung magbukod na sila, yung ganun. So hanggang sa natapos na yung nung pag-ani ng palay, nagbukod na nga sila. Tsaka before na nagbukod sila, na kinausap muna ako ng biyanan kong babae, kasi kinausap din sila ng pinsan ng asawa ko, yung natrabaho sa remittance guys. Kinausap yung biyanan kong babae, yung mga biyanan ko, kinausap niya na ganun nga, magbukod na sila, yung ganun. Tapos binigyan pala sila ng pera ng pinsan ng asawa ko na para pambili ng ng gas, ng mga gamit ko anong wala. So binigyan sila. So, mismo ng pinsan din ng asawa, ulit na yung sinabi sa akin ng pinsan ng asawa ko. So okay lang, kasi wala naman din silang pagkukuhanan na sino ba magbibigay sa kanila, wala rin. So tumimik na lang ako para lang at least makabukod na sila, yung ganun ba. So pagkatapos niyang kinausap yung mga biyanan ko, kinausap din ako ng biyanan ko. So ganyan, sabi niya sa akin, Manugang, kinausap ako ng pinsan ng asawa mo. Sabi niya, kinausap ako ng pinsan ng asawa mo na ganun na nga, na magbukod na daw kami, yung ganyan. So sabi niya sa akin na bukas na lang ha, or sa susunod na araw, kasi lilinisan ko pa naman yung bahay. Okay naman ako, talagang okay lang na ako kung kailan yun nag-extend, nag-extend sila ng araw. So okay lang ako, basta ako nag-antay lang ako na magbukod sila, yung ganon. So hanggang sa nangyari nga, nagbukod sila, pero naging okay pa rin naman yung resulta. Nag-usap-usap pa kami, close talaga kami ng biyanan kong babae ha. Pero yung nag-uusap-usap na kami, nagtatambay kami dalawa sa kitchen. Kunwari nagkakape ako, syempre binibigyan ko rin siya ng kape, yung ganun ba. Kasi nakakahiya naman din kung magkakape lang tayo lang, tapos yung biyanan mo andito. So nun, nagbukod na sila, okay na sila, pero hindi pa rin yung biyanan kong babae, talagang umalis pa rin talaga ulit siya. Sa pagbalik niya kasi doon sa amin is nakaalis siya ng 3 beses. Yung unang beses na umalis niya, may nakaso lang siya, bumalik naman siya sa bahay. Yung pangalawang beses niya na alis niya is sinundo na siya ng biyanan kong lalaki at saka yung pamangkin ng biyanan ko. Sa pangatlong alis niya is pumunta na siya doon sa India. Hindi na talaga siya bumalik hanggang sa nakaalis na kami ngayon. Nakaalis na kami doon sa Nepal. So nung pag-alis niya, mismo yung biyanan ko pang lalaki yung sa kanya, ang mainit guys. Mismo yung biyanan ko pang lalaki yung nagatid sa kanya sa palengke. Pero hindi ko alam na nung pag-alis ng biyanan kong, nagpaalam naman sa akin yung biyanan kong babae, alis ako, tapos sabi niya, ibigay mo sa akin yung ID mo para padalhan ko kayo pang bayad ng utang nila kada buwan. Padadalan niya daw ako ng 10,000 kada buwan para pang bayad ng utang nila ba. Ako yung magbibigay. Okay naman ako. So sabi ko, isend ko na lang po sa iyo ama yung mga details ng ID ko, yung ganun ba. So okay. Kasi nagmamadali na rin siya eh. So, hindi naman, pagkasimula nung umalis hindi niya na ako minessage. At saka, parang naging tahimik na lang bigla ba, yung ganun ba. So, hinatid siya ng biyanan ko. Katapos niya mapaalam sa akin, hinatid siya ng biyanan kong lalaki sa palengke. Katapos, ang paghatid niyang biyanan kong lalaki, hindi ko alam na chinismis kami ng biyanan kong lalaki ba. Sinabi niya sa tatay ng pinsan ng asawa ko, yung natrabaho sa remittance, na
Dahil daw sa amin. Dahil daw sa amin mag-asawa kaya umalis ulit yung biyanan kong babae. Yung ganun. Dahil nga siguro dahil pinabukod. So yun yung dahilan kung bakit umalis. Gusto kasi talaga nila na sa akin lang sila. So nagulat ako kasi sinabi din sa akin na uncle ang asawa ko eh. Kasi ang ano kasi nila dyan, kung ano chinichismis ng biyanan kong lalaki about sa akin. Kung sino yung pinagchismisan ng biyanan ko, sinasabi din nila sa akin. Hindi ko lang alam kung bakit. Or baka ano, basta hindi ko na yun aanuhin, basta sinabi din sa akin na gano'n. Pero nalaman ko na yun is late na nagchismis pala siya na gano'n na kami nga daw talaga yung kasalanan kung bakit umalis ulit yung biyanan kong babae. So sinabi niya dahil wala na daw yung biyanan kong babae sa bahay, hindi niya na daw aalagaan yung mga anak ko. Hindi man niya naalagaan yung mga bata. Hindi man niya, kailan ba siya nakaalaga sa mga anak ko? Nung nandun pa nga siya kumain sa bahay, sa bahay, ultimo pag ano nga ni Arjun, hindi niya kayang hawakan si Arjun, sinaante nga yung nakakaano sa akin nakakatulong sa akin. Tapos sinabihan pa nga siya ni Nanaante na hawakan mo naman saglit yung apo mo kasi nagluluto yung manugang mo. Yung manugang mo, nilulutuan ka ng karne, tapos ikaw hindi mo hinahawakan yung mga apo mo. Tumawa lang daw. Ano magagawa ko, di ba? So, kaya ako sinaante, kaya ako close na rin talaga ako kay Naante kasi pag sinaante kasi, kung nakikita nila akong umiiyak sa Adjo, may ginagawa ako, kinukuha talaga agad nila niya ni Auntie at saka yung mga dalagita. Kasi para daw mapabilis yung trabaho ko. So, yun nga, sinismiss niya na gano'n, nakaalis na yung biyanan kong babae. Nung araw na umalis yung biyanan kong babae din yun, pagka kinahapunan is may nag-invite sa amin na birthday. Doon daw kami kumain, wag daw kami magluto kasi doon na daw kami kakain. Una ako yung in-invite, tapos yung pangalawa, yung nasa likod kasi ng bahay yung biyanan kong lalaki nakiki-internet. Doon siya sa likod na yun umupo. So, in-invite din siya. Pero pagka mga ano na siguro yung mga alas 6 or alas 6:30, paalis na kami ng bahay. Alis na kami, papunta na kami doon sa my birthday. Ang nangyari guys is timing din ng pagkalabas namin ng bahay is andito yung biyanan ko, andun yung biyanan kong lalaki sa labas. So tinanong ko siya, ikaw ba, hindi ka ba pupunta? Hindi, sabi niya sa akin, hindi, bakit ba ako pupunta, anong gagawin ko doon, yung ganun. So tumahimik na lamang ako kasi parang ano siya parang galit na kasi nasanay na rin kasi talaga ako alam mo yung palagi nakasimangot pag kinakausap ka, nakasimangot yung ganun ba. Napakita yan, na makikita mo talaga sa mukha niya, nagalit siya sa'yo, yung ganun ba. So dahil sagot niya yun ang ganun, so hinayaan ko na lamang. Umalis na kami ng mga bata. So nakabalik kami ng mga gabi na rin. Pag-uwi namin sa bahay, hinatid kami nung isang pamangkin ng asawa ko. So pagka kinabukasan nun, yun lang yung huli namin pag-uusap ng biyanan ko ha. Nung inaya ko siya na, ikaw ba, hindi ka ba pupunta sa birthday? So yun lang yung huli namin pag-uusap. Pagka kinabukasan nun, papasok na ng school si Ayman. Kasi si Ayman kasi guys, yung bago siya papasok ng school, talaga nagsasabi muna siya na minsan sa akin, pero nung nakauwi yung biyanan ko babae, minsan sa biyanan ko, pero nung yung kadalasan talaga is sa biyanan kong lalaki yan nagsasabi sa Ayman. Kasi nga yung biyanan ko is alam niya mag-ano ng motor, di ba, naiwan yung motor namin doon. So lagi sinasabi niya ni Ayman bago siya alis ng papasok ng school, sabi niya sa akin na, mama, kunin mo ako, sunduin mo ako mamayang tanghali mama ha, sabi niya ganun. O di kaya sabi niya sa biyanan ko, ba, kunin mo ako mamayang tanghali ha, yung ganun. So nung araw na yun, hindi nagsabi sa akin sa Ayman, nagsabi siya mismo kaagad sa biyanan kong lalaki. Pero hindi alam na Ayman na pala ako, na nag-stay pala ako sa, binuksan ko pala yung pinto, parang sinilip ko lang siya ba na kung nakaalis na ba or ano. So minto siya, yung biyanan ko na yung that time is nagdilig siya ng diniligan niya yung mga pananim niya, yung mga mustasa, radish at saka yung garlic. Pero yung sa kanya lang yung diniligan niya, yung sa akin na side dito hindi niya diniligan. So sinabihan siya, minto muna si Ayman sa harap niya. Sabi niya, baba, kunin mo ako mamaya ha, yung ganun. So ang sagot ng biyanan kong lalaki, bakit ako pupunta? Bakit kita kukunin? Sabi ko, may utang ba ako sa inyo? May utang ba ako sa inyo? May utang ba ako sa papa mo? Yung ganun yung sagot niya sa bata. So syempre Nepali yun, talagang maano yung parang pangit pakinggan ba pag Nepali yung
salita niya. Pag Nepali yung salita niya, pangit pakinggan. Naputol yung video ko guys kasi andito yung ano dito eh. May pumunta dito, may nanghingi ng gulay dyan. Hindi binigyan, kaya umuwi na lang sila. So ayun nga, yun nga yung sinabi ni Ayman doon kay Ayman. So, pagkatapos nung narinig ko yun, sinigawan ko si Ayman na umalis ka na Ayman, yung ganun. So umalis din naman si Ayman. Pero pag uwi ni Ayman, umalis si Ayman, tapos before ako, bago ko siya sinarado yung pinto, nagsabi muna ako na, tawag dito ay na, pati ba naman sa mga bata, ganyan ugali, yung ganun. So, hindi ko lang sure kung narinig ba ng biyanan kong lalaki yon. Pasensya na kayo kung na ganyan ako, mainit talaga siya. Naramdaman ko yung init sa ano ba, sa panit ba. So, yun. So, nagsarado na ako ng pinto. So, pagdating ni Ayman pagkahapon, galing sa school, kinausap ko si Ayman. Dahil tinanong ko siya ulit kung ano ba sinabi sa iyo nung ni Baba, yung ganun. So, ganun nga yung sinabi. So, hindi lang kami ang nakarinig. Pati din si auntie, nakarinig din siya. Ay, ganun. So, sinabihan ko si Ayman na dahil ganyan na rin naman si Baba sa inyo, huwag na lang kayong lumapit ha. Lumayo na lang kayo. Kung tawagin man kayo, wag na lang kayong lumapit para wala ng gulo. Yung ganun ba sinabihan ko. Pero naintindihan din naman din ni Ayman, ni Arin. So yun nga, hindi na rin naman kasi kami pinansin din. Hindi rin kami pinansin pagkatapos noon. So hindi na rin din talaga lumapit yung mga bata sa kanya. So hanggang sa naki-birthday nga kami doon, sa pangalawang birthday, mismo pamangkin yun. Mismo pamangkin na yung pangalawang birthday na to ha. So, doon ko na nalaman yung chismis na yun, na ganoon nga kami daw pala yung kasalanan. So lumabas kami daw naging kasalanan kung bakit umalis yung biyanan kong babae. Kasi yun yung sabi ng biyanan kong lalaki. O di nakatotoo tuloy na sinabi niya na chismis niya na dahil wala na yung biyanan kong babae, o hindi na daw siya hindi na daw siya magbabantay sa bata or hawak sa mga bata. Nagkatotoo lang talaga. Nagkatotoo lang na hindi na talaga lumapit sa kanya din yung mga bata. So simula noon at saka medyo matagal-tagal na hindi na lumapit sa kanya yung mga bata. Tapos tinawag niya na boring siguro siya hindi niya mapigil ang pansinin yung mga bata ba. So tinawag niya si Ayman kasi nagluluto ako nung gabi yun guys. Nagluluto ako ng gabing yun. Si Ayman, si Arin, si RG andun sa may sala. Nilak ng pinto ni Ayman para hindi lumabas si RG at saka si Arin kasi nagluluto ako. So nangyari, umiyak tong si RG. So nagsumbong to si Ayman, lumabas si Ayman, binuksan niya yung pinto. Binuksan niya yung pinto para magsumbong sa akin. Pumunta si Ayman sa akin, nagsumbong. Mama, si RG kaya umiyak kasi ganyan ni Arin, yung ganun. So si Arin, tinakot ko siya, paluin ko ba, yung ganun ba. Sabi naman si Arin, hindi ko pa napapalo. Sabi ni Arin, hindi mama, hindi ko inaano si RG, hindi ko inaano mama, promise, yung ganun ba. So magantay ka sa akin ha, papaluin kita. Hindi mama, hindi. Parang iyak na, nag-action na siya, umiyak ba. Narinig na meron kong lalaki. Kasi yung meron kong lalaki kasi is paborito niya si Arin. So narinig niya ng ganun si Arin, tinawag niya. Pero si Arin hindi nakarinig kasi may TV din kasi malakas eh. Hindi nakarinig si Arin, yung nakarinig is si RJ. Si RJ dali-daling nagbukas ng pinto. Si RJ naman kasi alam niya na magbukas ng pinto. Dali-daling nagbukas ng pinto. So bago pa siya nakaabot sa binan kong lalaki is kinuha na siya ni Ayman. Pero dahil nga hindi niya kayang buhatin to si RJ, dahil malaki to si RJ, tambok ba kumbaga prebuyag. So nagpatulong sa akin hindi siya nagpatulong, parang umiyak talaga si RJ kasi nga gusto niyang lumabas. Pero pinakuha ko talaga. Hindi na kaya ni Ayman, kaya pumunta na ako, iniwan ko muna yung niluto ko, binuhat ko si RJ, tapos pinalo ko si Ayman, yung ganon. Sinabihan ko na sabi ko, dun lang kayo sa loob, huwag kayong pumunta dito kasi nagluluto ako para mabilis ako makaluto, yung ganyan. Umiyak si Ayman. Tapos tumayo yung pumasok na sila sa loob yung mga bata, nandun na sila sa may living room, sinarado ulit ni Ayman yung pintuan. Hindi maano ng biyanan kong lalaki. Nagano siya sa akin, tumayo siya sa inupuan niya. Nakasilip lang siya sa may table, yung parang bintana ba. Sabi niya bakit daw hindi ko pinapalapit yung mga bata sa kanya?
So tinanong ko siya, bakit? Ano yung nung kailan? Ano ba sinabi mo kay Ayman? Di ba sinabihan mo sa Ayman ng ganun? At saka di ba nagchismis ka ng ganyan? So wag nyo na pong hawakan yung mga bata. Ang ganun total, nagchismis nyo na din po naman na ganun eh, na hindi nyo nahawakan yung mga bata or alagaan. So wag na. So yun lang yung sagot ko na yun. Minto na ako. Pero siya, nagyaw-yaw pa rin talaga siya. Nagyayo pa rin talaga siya, tapos nag-voice message siya sa asawa ko, nagsumbong siya. Ang tagal nilang hindi nag-usap ng asawa ko, pero nagsumbong talaga siya sa asawa ko, dali siya nag-message sa asawa ko na ganyan. Bakit yung asawa mo hindi mo bakit hindi pinapalapit sa akin yung mga bata? Unang message niya is nagbanta siya. Nagbanta. Tapos nagsumbong siya sa asawa ko na ganyan nga, na joke lang naman daw yung sabi niya doon kay Ayman, pero bakit daw hanggang ngayon nagtatampo pa rin ako? Hindi yun madalang joke guys, oy. Pag may ano sila, pag may galit siya sa ibang tao or may nag-away sila ng asawa ko or nag-away sila ng binan ko, kami yung lalabas na kami yung kasalanan. Wala naman kami ginagawa. So parang kami yung pinagbubuntangan kung ano yung galit niya sa iba, kami sa amin nila pinagbubuntong. Hindi lang yan isang beses, maraming beses yan nangyari sa amin dito. Kaya ang nangyayari sa amin, kapag nag-aaway sila or galit sila, tumatahimik na lamang kami. Pumupunta kami sa kwarto, lipat tayo guys, kay murag napaso na nga kumpani sa kainit. Kainit grabe. So guys, hanggang dito na lang guys. Yung part 2 is mamaya po. Part 1 na muna tayo. Ngayon ko to i-upload, tapos yung isa mamayang gabi. Pero dito na rin ako mag-video para hindi na doon sa baba kasi maingay doon sa kalsada. So andito na lang guys. Mamaya po ulit. Bye bye po everyone. Thank you so much. Bye bye.